Today, pag-uusapan natin yung mga bagay na we had to unlearn as adults. Parang napaka-deep naman yan, no? Welcome to adulting. Bago Yes. yung mga dapat mong matunan, ito muna yung mga dapat mong i-let go. Simulan na natin. Yung first is, rest is laziness. Di ba naniniwala ka doon, sabi mo? Tama. Noon, tama. Kasi, lalo po na nag-aaral, kailangan lagi kang alert, ano yung mga dapat matutunan, ganyan. Feeling mo kapag nagpapahinga, sayang yung oras, dapat may ginagawa kang ganito, dapat productive ka lagi, kundi malilate, kundi magkakram ka ulit. So, as adults din, lalo na sa Metro Manila, di ba? Fast-paced lahat. Parang kapag tumigil ka, nagpahinga ka, mapag-iiwanan ka, or hindi siya komportable sa pakiramdam mag-pause. Pero, yun din yung isang bagay na natutunan ko is maging intentional to have yung mga pause para makapag-isip-isip, tama pa ba itong ginagawa ko, ganyan. And also, it's biblical din. Pagkakaroon ng Sabbath day, di ba po, the Lord worked for 6 days and then sa 7th day, nagpahinga siya. Kahit hindi naman niya yun kailangan, pero minodel niya yun. Kasi lalo na kung tao tayo, limited lang yung energy natin and yung resources natin. Kailangan talaga ng pahinga. So, yun din yung learning po ako ngayon. Kayo po ba? Ako rin, ganyan din yung nakikita kasi natin growing up. Kasi di ba, Gen Y ako, millennial. Gen Y. Ikaw naman, Gen Z. Yung higher generation, yung mga parents natin, it's either Gen X o kaya ng baby boomers. So yung mga uso before, yung mga nabuhay nung mga World War, kailangan mo talagang pagtrabahuhan. You have to earn and work so hard to gain title, to provide for your family. Kaya tuloy yun yung naipasa. So upon growing up, yun yung nakikita mo. I saw my dad, 4 a.m. babiyahin na papuntang QC. Earlier pagigising para nandun na siya to avoid traffic. And then, mga 7 o'clock na makakauwi sa bahay. Everyday yun. Everyday yung ganun, Monday to Friday. Na parang, para pala tumaas yung posisyon, kailangan pala mag-work so hard na pag ang pahinga, nagkatrabaho ka pa rin, or nag-iisip ka. Yun yung kinalakihan ko. Kaya gusto ko na rin siyang ma-unlearn. Paunti-unti. Kasi yan na yung mga uso ngayon. Na you can also be productive by not doing anything physically or just by resting. Kasi it gives you more space sa mental mo to attract or think of other things na pwede pang gawin para matouch natin yung creative side of us. Para sa trabaho mo, or para sa family, or yung mga gusto mo pang gawin. Ganda nga rin daw yung mga walking meetings. Na nagmi-meeting kayo, nag-uusap kayo, nagbe-brainstorming habang nagwo-walk. Para gumagalaw yung katawan, mababa rin yung stress level mo. Iba pa kung merong iikutan ka na may nature, mas nakakapag-relax sa isipan mo. Para kang nagpapahinga, hindi yung usual na naka-confine ka sa space, sitting in front of the laptop or lagi may hawak na cellphone. Ayan, yun yung experience ko na dati. Kaya nung nag-start, nung nag-aaral tayo, yun din yung iniisip ko. Yun din yung pagpupursige ko sa pag-aaral. Kasi nga ang sinasabi, kailangan mag-aral na mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Yung sa rest is laziness. Ngayon ko kasi lalo pa sa career natin, hindi tayo yung 8 to 5 strictly dapat nag-work ka. So, ngayon ko mas nagkaroon ng, I think, yung harmony sa life ko na to generate this kind of result, hindi pala kailangan hustle. Kailangan lang focus ka kapag time of work. Para kapag time of rest, hindi ka feeling bad na parang may open loop na dapat ganito yung ginagawa ko. Kasi nung nag-work, nandun talaga. And yung work natin, kailangan dun activities that move the needle. Hindi lang kung ano. Di ba po? Halimbawa, in our career na nasa sales,
respecting, setting of appointments. So kahit na sabihin na 1 hour lang yan, pero intentional yung time na yon, makaka-create siya ng result if may naset ka na appointment doon, di ba po? Makaka-create ka ng result na worth na more than pa na usually kailangan pa sa ibang mga bagay. Kailangan 1 week pa yan and all. So, yun yung natututunan ko ngayon. Hindi kailangan na every day, every hour, may ginagawa or busy. Kung hindi naman pala yun, yung kailangan na work to generate yung gusto mong result. So, okay lang yun. Okay lang 1 hour, kung 30 minutes na meron, basta consistent na ginagawa, disciplined siya gawin para kapag time na to rest, it's earned. Deserve mo talaga magpahinga and you don't feel bad about it. So, yun yung learning ko and kaya mas ako, pag I'm with friends and last time kasama ko friends ko, tapos inumaga kami, basta inumaga lang kami kasi may meeting kaming pinuntahan and then nag-dinner kami, nag-usap-usap kami. I don't feel bad na sumagad yung oras kasi before yon nag-work ako. Yan. Tsaka maganda rin yung nauuso na rin ngayon, yung magkaroon ng in-between breaks. Mag-work ka, pahinga, work, pahinga. Para hindi naman naiipon na at the end of the week, doon ka pa rin magpapahinga kung kailan yung katawan mo burn out na. Pagod na. Parang hindi ka na makapag-think clearly, hindi ka na makagawa ng report, hindi ka na makapag-strategize kasi napagod ka na. Favorite ko rin syempre na araw, pag Sunday, is either higa lang ako, matulog ako ng mahaba. Last Sunday, dahil sinisipon ako noon, sabi ko matutulog ako ng mahaba, hindi ako mag-a-alarm. 8 hours ang aking sleep. And then, mag-Netflix lang. Permission for myself na magpahinga, magmuni-muni na lang. And then, nung Tuesday, dahil yung aking pagod at puyat nung panahon ng Cebu, nagpatong-patong na. Nararamdaman ko na sa katawan ko na pagod na siya. Tapos nag-gym pa ako. Hindi naman lagi natatanggal ng gym or physical activity yung pagod sa katawan. Kaya nagpa-massage din ako. In the middle, i-schedule mo talaga yung rest. Magiging intentional ka talaga sa rest. Ayaw natin dumating yung point na bigla ka na lang magbe-breakdown or ma-reach mo na mag-burnout ka. Mas mahirap kasi makarecover from that. Pag nagkasakit tayo fully. Magkatrangkaso. Dati nung nagkasakit ako nung before pandemic, lagnat. Tapos nung sinubukan ko mag-treadmill, hindi na ako makatakbo muna the same speed compared nung magaling pa ako. So talagang may recovery time yung katawan mo na even if wala ka ng lagnat, yung katawan mo medyo mabagal pa kumilos. Ayaw nating dumating yung time na mag-burnout tayo, mag-breakdown, bago mag-rest. Kaya make sure, unti-unti, all of us, let's unlearn itong natutunan natin na rest is laziness. Hindi siya pagiging lazy. Yeah. Kundi isa to sa most productive thing that we really need to do para makarecover tayo, para makapag-think clearly. Kasi better talaga siya kasi gusto natin makapag-perform well in every aspect of our lives. To be present, to be connected to other people. Yeah. Rest is part of our success process. Yeah. Wow. Yeah.